Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Para sa mga maraming tagahanga ng ilang bituin sa show business, malamang ay natatandaan pa din nila ang Star Olympics na kung saan napapanood nila ang kanilang mga hinahangaang artista na wala sa harap ng kamera at hindi umaarte kundi nasa mga court at stadium para ipakita naman ang kanilang husay sa pampalakasan. Bilang ang mga artista na maituturing ng mga public figures at influencers mula pa man noon, dapat ay ipakita nila kung ano ang totoong kahulugan ng sportsmanship at kung paano maglaro sa ngalan ng saya at enjoyment. Subalit ang taunang paligsahan na ito ng mga artista noon ay tila nag-iba taong 1991. Hulyo 8 ng taon na iyon, binasag ang masaya at exciting na palaro ng away sa pagitan ng matinee idol noon, ang nag-iisang tall, dark and handsome na si Richard Gomez at ng action superstar na si Robin Padilla. Ano nga bang naging punot dulo ng pananapak ni Robin kay Richard na nakunan pa ng live sa telebisyon? Ang iringan sa pagitan ng dalawang bigating bituin na ito ng showbiz ay tila nagumpisa na bago pa man ang palaro. Ayon sa mga lumabas na balita noon, nagsimula ang away ng dalawa sa isang firing range event na pareho nilang dinaluhan sa May Kawayan, probinsya ng Bulacan noong 22 ng Disyembre taong 1990. Sa naturang event ay nagpatutsadahan ang dalawa at hindi nagpatalo sa isa't isa. Matapos ang naturang event, hindi na din naging maganda ang pakikitungo ng dalawa sa isa't isa. Pero ayon sa mga lumabas na balita, ang pinagmulan umano ng ngit-ngit ni Robin Padilla ay dahil sa naging pahayag ni Goma na nailathala naman sa ilang mga pahayagan. Ayon sa lumabas noon sa dyaryo, tinawag ni Goma si Binoy na lampa. Ito din ang naging dahilan noon kung bakit umano ayaw sumali ni Robin Padilla sa Star Olympics. Hindi naman nagpatinag si Binoy at agad na sinagot din ang patutsyada ni Goma. Nailathala sa dyaryo ang naging sagot ni Robin at ayon sa kanya, "O ano ngayon kung lalampa-lampa ako? Hindi naman ako katulad ng iba dyan na athletic nga pero hindi naman kumikita ang mga pelikula." Ayon sa manager noon ni Robin na si Deo Fajardo Jr., si Binoy ay nasa Baguio City na mangyari ang pananapak niya kay Goma dahil sinushoot nila noon ang pelikulang Miss na Miss Kita, ang utol kong Hoodlum 2. Wala umanong alam si Binoy sa lumabas na pahayag ni Goma sa dyaryo hanggang sa puntahan siya mismo ni Inday Badiday at Maristela Ocampo upang ipakita sa kanya ang nakasulat sa dyaryo. Pagkabasa umano ni Binoy sa pahayag ni Goma, dali-dali itong umalis at bumaba ng Baguio. Hindi niya inilintana ang shooting at sinabi niyang babalik na lang daw siya. Isang galit na Binoy ang sumugod sa Ultra na ngayon ay Philippine Sports Arena noong Hulyo 8 para kumprontahin si Goma. May lumabas pa noon na video na kung saan makikitang inaawat ng veteranong aktor na si Rudy Fernandez ang dalawa. Noong una, sinubukan pang makipagkamay ni Goma kay Binoy subalit tila ibang handshake ang gustong mangyari ng action star. Nang ilang sandali lamang, bumuelo ng isang suntok si Binoy patungo sa ulo ni Goma. Natigalgalan ng maraming mga kapwa nila artista at tagahanga na nasa loob din ng stadium. Tinamaan ang kaliwang mukha ni Goma at agad namang pumagitna ang veteranong aktor na si Rudy Fernandez. Agad na nagsimula ang komosyon sa loob ng stadium at binalot ng pagkagulat ang lahat ng nakakita sa insidente. Agad namang kumalma si Binoy at hinayaan na lamang din ni Goma ang ginawang pananapak sa kanya. Kinalaunan, naimbitahan pa ni Rudy Fernandez si Robin na maging marshal sa basketball championship ng game. Nagkaroon ng kasundo ng dalawang aktor at mas pinili na lamang na maging profesional. Sa wakas ay nahinto na din ang nasa ilang bonding patutsadahan na nauwi pa sa sapakan ng dalawang kinikilalang mga bigating aktor noong kanilang kapanahunan. Pero alam nyo ba na may malalim pala umanong pinagmulan ang iringan ng dalawa? Sina Goma at Binoy ay kapwa mga sikat na aktor noong dekada 90. Bagamat isang dramatic actor si Richard Gomez, madalas ay napapasabak din siya sa mga action movies. Si Goma ay abala din noon bilang isang atleta pagdating sa rowing, fencing at biking.
habang si Binoy na binansagang bad boy ng Philippine cinema ay mas nakilala sa kanyang mga role na arogante, matapang at siga sa kanyang mga pelikula at palabas ay tila isinabuhay niya ito at hindi na nagpagtimpi. Pero ang ugat pala umano ng iringan ng dalawa ay hindi na lamang tungkol sa pasikatan nila bilang mga artista, kundi may mas malalim pa itong pinagmulan. Magkaiba man ng personality at estilo sa pag-arte ang dalawa, sina Goma at Binoy ay may isang common denominator, at yun ay ang pangalang Sharon Cuneta. Noong taong 1991, inamin ni Binoy na nililigawan niya ang nag-iisang megastar ng Philippine showbiz na si Sharon Cuneta. Naging usap-usapan noon ang namamagitan sa dalawa at tila mas lalo pang namulaklak ang kanilang relasyon sa pagpapalabas ng kanilang blockbuster movie na Maging Sino Ka Man noong Pebrero taong 1991. Subalit nahinto ang mabilis lamang na relasyon ng dalawa nang madiscover ni Sharon Cuneta na may iba na palang babae si Robin at ang mas malala pa ay kasalukuyan nitong ipinagbubuntis ang anak nila ni Robin Padilla. Noong mga panahon na iyon, nagkataon din na nakaka-break pa lamang ni Richard at Sharon Cuneta bilang magkasintahan. Nagka-develop pa naman ang dalawa noong ginawa nila ang pinagbidahan nilang pelikula na Wala Ka Na taong 1989. Malaking dahilan umano ng iringan ng dalawang aktor ay dahil sa naging relasyon at feelings nila para kay Sharon Cuneta. Lumabas pa sa isang pahayagan noon sa tabloid, inamin umano ni Robin Padilla na nagseselo siya noong dumalaw si Goma sa set ng kanilang pelikula ni Sharon Cuneta. Pero wag na nating pag-usapan pa si Richard dahil baka sabihin na naman niya ginagamit namin siya sa promo ng pelikula namin ni Ma'am Sharon. Ayon noon kay Robin. Habang nilinaw naman ni Goma sa isang interview na kung sino man ang gustong ipalit sa akin ni Sharon, nasa kanya na yun. I've already said my piece before. Wag lang siya mapunta sa gagago-gago, okay lang sa akin. Inamin din ni megastar na ang kanilang relasyon ni Goma ay on and off at nagpatuloy pa din kahit pa noong wala na sila ni Binoy. Subalit may ibang bahagi na naman ng awayan ng dalawa ang lumabas na mas lalo pang nagpagulo sa showbiz noong panahon na iyon. Taong 2010, ayon sa ABS-CBN News website, sina Binoy at Goma ay nagsuntukan na pala bago pa mangyari ang sapakan noong 1991 Star Olympics. At naging saksi umano noon ang nag-iisang queen of all media na si Kris Aquino, ang presidential daughter noong mga panahon na iyon. Napabalitang pinatawag sina Binoy at Goma sa mansyon ng mga Aquino kung saan nanunuluyan ang pamilya ni Corazon Aquino noong ito'y pangulo pa ng Pilipinas. Pinatawag ang dalawa para umano mapag-ayos ang kanilang gusot, subalit naroon umano ang dalawa at habang nag-e-enjoy ang iba nilang mga kasama sa kwentuhan, bigla na lamang nagsuntukan ng dalawa sa swimming pool. Nagulat umano ang kasambahay ni Kris Aquino at agad na humingi ng tulong. Gulat na gulat umano si Kris Aquino at nakita din ang eksena ng dating Pangulong si Cory Aquino. Sinabihan ni Cory Aquino na hindi lalabas ang dalawa ng kanilang mansyon hanggat hindi sila nagiging okay sa isa't isa, hanggang sa magkabati na lamang ang dalawa. Naging magkasintahan sina Kris at Robin noong mga taong 1989. Maaari umano ang iringan ng dalawa ay nagsimula ng mas maaga kaysa sa naiisip ng ilan. Hindi din naging malinaw kung ano ang totoong dahilan ng pag-imbita ni Kris Aquino kay Goma sa kanilang mansyon. Sinasabing nagkaroon din umano ng lihim na pagtitinginan si Goma at Kris na ikinaseselos din ni Binoy. Sa ngayon, pareho nang may sariling pamilya ang mga sangkot sa naturang issue. Nagkapatawaran na din sila at ayon pa sa kanila, ang press umano ang nagpalala ng iringan na magkabilang panig na dapat sana ay war of word lamang.